My last question for tonight para kay Miss Merly Joy Castro. Ngayon po, gusto ko po kayong tawagin. Si Guo Huaping paulit-ulit, lalo na mula nung nakaraang hearing, sabi niya, I am a victim, I am a victim. Pero ang totoo pong biktima ng mga kagaya nyo, Miss Merly, na ginamit ang identity para mag-incorporate ng mga POGO companies. Sinarge kayo ng human trafficking at di tulad ni Guo Huaping, hindi kayo tumakas at hindi kayo tatakas. Non-bailable ang kaso nyo. Nais ko po siya, mga kasama, bigyan ng ilang sandali para magsalita. So, Miss Merly, may nais ka bang sabihin sa aming lahat? Basahin ko po yung statement. Sure, pakibasahin. Ako po, si Merly Joy Castro, biktima ng identity theft. Inaakusahan ng qualified human trafficking sa opensang hindi ko man po ginawa. Si Miss Alice Guo, ang nasabing nagpasok ng pangalan ko na ang ginamit niya ay si Miss Gamo. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko. Batid ko, hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko. Na kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay na walang seguridad, na hindi alam kung ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang BPO call center para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Na ngayon, kailangan ko pong mag-resign dahil sa kailangan kong harapin tong kasong to na kahit kailan, hindi ko po kayo pinahintulutan gamitin yung pangalan ko ng kahit saan dahil wala po akong pinipirmahan. Wala akong nakitang papel na gano'n para mapunta doon yung pirma ko. Bukod po doon, ngayon hindi ko alam kung paano mabubuhay yung dalawa kong anak na hanggang ngayon walang kasama. Hindi ko alam kung paano bubuhayin ang asawa ko na ang tanging kasama nila na madalas sa bahay ay ako. Ako po ay natatakot talaga, sa mga anak ko kung paano po sila. Kahit gayon din sa buhay ko, simula po nung lumabas ako noong June dito, nag-request po ako sa company na i-work from home kasi po, di ko po alam kung paglabas ko ano po mangyayari sa akin kasi hindi ko po alam talaga kung saan nagsimula, kung paano, kung baka bukas wala na ako. Parang, hindi ko na kaya. Inom ka muna ng tubig, Miss Merly. Kaya ako ngayon, humaharap po sa inyong harapan para patunayan at harapin sa inyo na ako po ay isang biktima at hindi po ako kasali bilang incorporator ng nasabing Hongsheng dahil hindi ko po kilala at kailanman hindi ko narating ang lugar na yan. Ayun lang po, Madam Chair. Salamat sa iyo, Merly. It is my understanding that the NBI will take Miss Merly now and take her into their custody, put her in custody. Sana yung mga payo na naibigay ng ating mga government agencies tulad ng DOJ sa mga naunang biktima ng identity theft na humarap dito ay maipayo din para sa kanyang konsiderasyon at para mabigyan ng konti pang linaw yung kinabukasan ni Miss Merly at nung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. Merly, ang sabihin ko lang sa inyo ngayong gabi, sa ngalan ng komite ay masaserve din po ang hustisya. Minsan matagal, minsan maganit, pero masaserve din po iyon. Attorney Magno, mayroon po kayong gusto sabihin? Just to put on record, Madam Chair, that Ms. Santos voluntarily surrendered to the National Bureau of Investigation, to the Senate. Salamat po, Attorney Magno.
So, ingat po kayo, Miss Merly. Maraming salamat at susubaybayan po ng komite ang inyong magiging kapalaran. Thank you po. At this point, I'll turn over the floor to Senator Sherwin if he would like to raise questions this evening. Senator Sherwin. Madam Chair, I'll reserve my questions for the next, I understand there's another hearing next time in light of the new information that came out. Pero bago ho tayo matapos, Madam Chairman, dahil napag-usapan ho natin identity theft, meron ho kaming nakuhang birth certificate. No, actually nakuha namin marriage certificate ni Jessica Francisco. Narinig ko ho kanina kay Jessica Francisco na ang asawa niya ay isang Dutch. Pero dito sa marriage certificate, merong, I'll flash it, ang asawa niya dito sa Pilipinas ay isang Orlando Sapsap. Na dito po sa Pilipinas kinasal. So obviously, itong si Miss Maslog, ninakaw niya yung identity nitong si Jessica Francisco. No, hindi siya yung totoong Jessica Francisco. Meron talagang totoong Jessica Francisco na ang asawa ay si Mr. Orlando Sapsap. At yan po yung nakakatakot, Madam Chairman, na marami tayong mga kababayan katulad ni Merly na ninanakaw yung kanyang identity, ginagamit sa pang-scam, ginagamit sa panloloko, ginagamit sa estafa kasi yung latest case ni Miss Maslog ay estafa at maraming nadadamay dito. No? Kaya importante rin ang ating mga ahensya, lalo na ang PSA, maging alisto sa mga ganitong pangyayari. At of course, ang DFA, no? Dahil ginagamit nila itong identity theft sa pagkuha ng passport at yan ang kanilang katibayan na sila ay tunay na tao. So ito ay isang bagay na dapat natin seryosohin at maiayos rin, no? Itong mga ganitong identity theft na nangyayari. But I'll reserve my questions, Madam Chair, till the next hearing. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Senator Sherwin. So, end of this long journey, it's slowly appearing that POGOs are not only a criminal enterprise, they endanger our very democracy and national security. Umalabas sa mga pahayag ni Xie Zhijiang at Wang Fugui na di lang mga Pilipino ang biniktima ng mga POGO, pati ang mismong pambansang interes at seguridad natin ang nilalagay nito sa panganib. Nagpapasalamat ako ngayong araw, in particular sa NICA, for their candor. Truly, foreign agents use all means at their disposal, and those who think that POGOs are exempt are fools. The committee holds the DFA to its commitment to reach out to Xie Zhijiang for information on Guo Huaping, the Yang brothers, and other possible foreign agents in the possession of Mr. Xie. We will wait for this for the next hearing. We also expect the cooperation of General Macapas and the leadership of the Philippine National Police to reveal the information provided by Guo Huaping. Aasahan namin ito. Masyadong malalim ang pinsala ng mga pogong ito sa bansa natin, and the public has a right to know.